Nagsimula ng pinturahan ni Haring Araw ng kulay ginto ang aming maliit na bayan, ang Solares, habang binubuksan ko ang pinto ng aming bookstore. Sumalubong sa akin ang pamilyar na amoy ng lumang papel at katad na nagbibigay kaginhawaan sa aking pakiramdam. Ito ang aking santuwaryo, isang lugar kung saan tila naglalaho ang lahat ng problema ng mundo sa labas. Inayos ko ang mga tumpok ng libro sa mga istante, saka itinuwid ng banayad ang istante. Binuksan ko na rin ang mga bintana pagkatapos. Isang mapayapang simoy ng hangin ang dumampi sa aking mukha, dala ng matamis na amoy ng mga namumulaklak na bulaklak mula sa malapit na hardin. Isang matandang babaeng customer ang lumapit sa counter. "Magandang umaga, Amara," sabi niya. "Naghahanap ako ng libro tungkol sa paghahalaman. Meron ba kayo?" Dagdag niya. Ngumiti ako sa kanya. "Abay, syempre naman po, Madam Esther. Saglit lamang po at titignan ko sa mga istante." Habang hinahanap ko ang perpektong libro na kanyang gusto, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaginhawaan at kasiyahan tuwing nagsisilbi ako sa aming mga customer. Ito ang aking buhay. Simple lamang, ngunit nagbibigay ng labis na kasiyahan sa akin. Hindi lamang negosyo ang turing ko sa aming munting bookstore, kung hindi isang paalala ng kagandahan sa ordinaryong bagay. Ang tahimik na mga araw, ang mga palakaibigang mga mukha ng aming mga regular na customer, at ang nakakagaan na amoy ng mga lumang libro. Para sa akin, sapat na sila. Dahil habang lumipas ang araw, nariyan ang patuloy na daloy ng mga regular na customer. Bawat isa ay may sariling paboritong seksyon at ginustong oras ng pagbabasa. Nariyan din ang mga tahimik na sandali kung saan ang tanging tunog ay ang mahinang pagkaluskos ng mga pahina at ang paminsan-minsang malayong paghuni ng mga ibon. Pagkatapos kong mahanap ang librong nais ni Madam Esther, agad din niya itong binili at may ngiti sa kanyang labi nang lesanin ang bookstore. Isa siya sa aming regular na customer. Aminado ako na hindi na ganun kalakas ang bentahan ng mga lumang libro. Bagamat meron din namang iilang tao ang gustong magbasa ng mga lumang libro, hindi din kamahalan ang presyo ng bawat libro kumpara sa mga nabibiling bagong libro sa bayan. Itong bookstore na rin ang pangunahing hanap buhay namin. Sapat naman ang mga naibibentang libro para mapag-aral ang mga kapatid ko. Ganun din sa mga gamot na kailangan ni Mama, na ngayon ay lumalaban sa sakit na cancer. Ang aking ama naman ay matagal nang pumayapa sa malubhang karamdaman. Hindi ko na rin natapos ang aking pag-aaral sa kursong nursing dahil wala kaming sapat na pera para ipangtustos sa tuition fee ko. Kaya mas uunahin ko munang makatapos ang dalawang kapatid ko na ngayon ay parehong nasa kolehiyo at nag-aaral sa pampublikong universidad sa Maynila, sa tulong na rin ng mga scholarship. Takip silim na nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Isang estranghero rin ang agad na pumasok sa aming bookstore. Isang matangkad, gwapong lalaki na may suot na malaking bag. Pumasok siya sa bookstore at agad nakuha ng kanyang atensyon ang mga libro sa mga estante. Magsasara na rin sana ako ng mga oras na yon, pero naudlot. "Magandang gabi po. Ano pong libro ang hinahanap nyo?" Tanong ko sa kanya na agad namang
Nakuha ko ang atensyon niya. Isa akong turista, hindi din libro ang hinahanap ko. Sagot naman niya. Tumaas ang kilay ko sa kanyang sagot. Kung hindi libro, bakit dito siya pumasok? Naliligaw ba siya? Kung hindi libro, ano? Bookstore kasi itong pinasukan mo. Naliligaw ka ba? Dire-diretsyong sabi ko. Actually, naghahanap ako ng pwedeng mapagtanungan. I was looking for a place to stay. Banayad niyang sagot. Saglit akong napaisip sa kanyang tanong. Sa pagkakaalam ko, walang kahit hotel o lodge dito. Meron man, pero sa bayan pa. Basang-basa rin siya mula sa malakas na buhos ng ulan. Wala na ring tricycle ang pumupunta sa bayan ng ganitong oras. May kalayuan din kasi ang bayan mula rito. Halos 1 oras din ang biyahe. Nanginginig na rin siya sa lamig. Saglit akong nag-alinlangan na patuloyin siya. Hindi din kasi ako sigurado kung magugustuhan niya ang silid na meron kami dito sa bookstore. Walang hotel o lodge dito. Kung meron man, sa bayan pa. Pero wala kang masasakyan na papunta roon kasi halos 1 oras ang biyahe. Meron ka bang sariling sasakyan? Tanong ko sa kanya. Wala akong sariling sasakyan. Sagot niya. Kitang-kita ko ang mga pagod sa kanyang mga mata. Kaya naisip ko na lang na i-offer sa kanya yung kwarto rito sa bookstore. May maliit na kwarto rito sa taas ng bookstore. Hindi naman gaanong maganda sa inaasahan mo, pero malinis at tahimik. Pwede kang magpalipas ng oras at kinabukasan ka na pumunta sa bayan. Alok ko sa kanya. Nagliwanag naman ang kanyang mga mata. Maraming salamat sa tulong mo. I'm Ethan, by the way. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Amara, maikli kong tugon. Itinuro ko sa kanya ang kwarto na kanyang pansamantalang tutuluyan. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may kakaiba sa kanya. Pero hindi yung may gagawin siyang masama. Kung hindi, parang meron siyang tiyak na misteryo na bumabalot sa kanya. Parang isang lihim na hindi niya gustong ibahagi. Magaling akong kumilatis ng tao base lamang sa mga aura ng kanilang muka. Pagkatapos ko siyang iwan sa kwarto na yon, nabanggit din niya sa akin na isa siyang turista na gustong mag-unwind sa simpleng probinsya, malayo sa mataong lungsod ng Maynila. Pero parang pilit ang mga salita niya. Habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang nagdala sa kanya sa maliit at mapayapang bayan na to. Kinabukasan, gaya ng napagkasunduan namin, umalis din si Ethan ng umaga. Pagkatapos kong buksan ang bookstore, sobra pa nga ang kanyang binayad sa maikling oras na tumuloy siya rito. Pero sa totoo lang, masaya ko dahil yung perang binayad niya, sobrang pambayad sa renta. Ang sobra naman ay pwede kong maipadala sa mga kapatid at maidagdag yung iba sa susunod na session ng chemotherapy ni Mama. Ang mga araw ay naging linggo at ang payapang buhay ko ay nagpatuloy. Ang kanilang bookstore ay nanatiling aking santuwaryo. Isang hapon, habang nag-aalis ako ng alikabok sa mga estante, isang pamilyar na boses ang nakakuha ng kanyang atensyon. Excuse me, meron ba kayong libro tungkol sa mga tourist attraction na sikat dito sa bayan ng Solaris? Nilingon ko ang isang pamilyar na boses. Nang makumpirma ko, si Ethan nga. Suot ang kanyang casual na damit. Nagulat ako nang makita siyang muli. Ethan, pagkukumpirma ko. Sumilay naman ang ngiti sa kanyang muka.
Naisipan kong dumaan dito. Alam kong abala rin yung araw na pumunta ako rito para magpalipas ng gabi. Paliwanag niya. Sobra pa nga yung binayad mo. Hindi naman ganun kaganda yung kwarto rito sa bookstore. Sagot ko naman. Marami pa lang ibang tourist attraction dito sa lugar nyo. Sambit niya habang tinungo ang malapit na istante ng mga libro at marahang nagtingin. Oo, marami nga. Lalo doon sa Burol. Tanaw mo ang dagat at may mga magagandang talon din dito. Mayaman ang Solaris sa mga natural nitong likas na yaman. Sagot ko naman habang inaabala ang sarili sa mga papel na nasa counter. Kung ganon, pwede mo ba akong samahan? Marahan niyang tanong sa akin, saka tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Tingin ko naman, mas magaling ka pa sa ibang tour guide dito. Dugtong pa niya. Konti lang ang alam kong tourist attraction dito. Hindi gaya ng mga ibang tour guide. Mas maalam sila. Natatawang sambit ko. Mas gusto kong ikaw. Pero kung nakakaabalan naman, siguro sa susunod na lang. Sambit niya, ngunit halata ang lungkot sa kanyang boses. Nag-alinlangan pa ako. Pero mas nanaig din ang kagustuhan kong pasyalan ang mga tourist attraction dito sa aming lugar. Sa tinagal kong naninirahan dito, konti pa lang ang mga napuntahan ko dahil na rin mas pinipili kong manatiling bantayan ang bookstore. Kinabukasan, isang mainit at maaliwalas na araw ang dumampi sa aking katawan. Ito ang unang araw namin ni Ethan para bisitahin ang burol sa dulo nitong bayan ng Solaris. Sa harap din ng bookstore kami magkikita para roon na rin sumakay. Magandang umaga. Handa ka na ba sa unang araw ng ating paglilibot? Nakangiting sambit ni Ethan. Magandang umaga rin. Sagot ko. Pinipilit itago ang kaunting kaba sa dibdib ko. Handa na ako. Tara na. Mabuti na lang may dumaan na tricycle na agad din namin itong inarkila. Malayo ang burol. Mahigit 30 hanggang 1 oras ang biyahe. Hindi rin kagandahan ang daan dahil hindi pa sementado ang daan. Sa wakas at nakarating din kami. Tumungo kami patungo sa burol. Tahimik sa una pero komportable ang atmospira sa pagitan namin. Habang tumatakbo ang oras at nilalamon ng mga mata ko ang paligid, napansin kong matagal ko na rin hindi natatanaw ang ganitong ganda ng kalikasan. Nasa bookstore lang ako halos araw-araw. Ang oras at buhay ko doon lamang umiikot. Wow, ang ganda! Wika ko nang makita ko ang malawak na tanawin ng dagat mula sa itaas ng burol. Mas mukhang ikaw pa ang mag-e-enjoy. Natatawang sambit niya. Nakakahiya nga at mukhang ako pa ang mukhang turista sa sarili kong bayan. Sambit ko. Natawa naman si Ethan sa sagot ko. Wala namang masama roon. Masaya nga ako dahil pinaunlakan mo yung kagustuhan kong samahan mo kong libutin ang mga magagandang lugar dito sa inyo. Sa totoo lang, hindi ako madalas umalis dahil mas gusto kong bantayan ang bookstore. Sagot ko. Minsan, kailangan mo ring maglaan ng oras para sa sarili mo. Hindi puro trabaho. Sambit naman niya. Tama ka, pero kasi ang pangunahing kabuhayan na namin ang bookstore. Kung hindi ako magpo-focus doon, baka wala na kaming kainin ng pamilya ko. Naglakad kami palapit sa gilid ng burol kung saan mas tanaw ang malawak na karagatan at ang mga bundok na nasa malayo. Medyo may bahagyang lamig ang dalang hangin ng simoy mula dagat na humahampas sa aming mga muka. Tahimik dito, bulong ko. Halos ayaw kong sarain ang katahimikan ng paligid.
Makakapagmuni-muni ka, malayo sa problema at ingay ng mga tao. Oo nga, sagot ni Ethan na nakatayo sa tabi ko. Parehong nakatingin sa tanawin. Ganito ang gusto kong mga lugar. Walang ingay, walang gulo. Minsan, parang gusto kong iwan na lang ang lahat at tumira sa ganitong klaseng lugar. Napalingon ako sa kanya na abalang nakatanaw pa rin sa malayo. Hindi mo ba gusto ang buhay mo sa syudad? Ngumiti siya pero may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. To be honest, I don't really like to be there. It feels like it's suffocating me. Too much pressure, kaya minsan nakakapagod din. Nagulat ako sa kanyang sagot. Hindi ko inaasahan na marinig mula sa isang estranghero. Isang beses ko palang nakilala. Base sa unang tingin, para siya yung tipong tao na sanay sa abalang buhay sa maingay na syudad. Pero iba ang nakikita ko sa kanya ngayon. Mukha siyang pagod at puno ng hinanakit. Bakit hindi ka maghanap ng ibang lugar na mas tahimik at mas masaya para sa'yo at doon ka manirahan, malayo sa magulong syudad? Tanong ko habang sinuliyapan ko siya. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bigat sa likod ng kanyang mga mata. Hindi ganun kadali, Amara. Madaling sabihin na iwan mo lahat, pero may mga bagay ka ring responsibilidad. May mga bagay kang hindi pwedeng basta iwan. Hindi ako nakapagsalita agad. May punto siya. Ang mundo ng mga responsibilidad ay hindi basta tinatakasan, lalo na kung may mga taong umaasa sa'yo. Sabagay, pareho tayo. Itong bookstore na to, kahit minsan gusto kong makalabas, palaging may humihila sa akin pabalik. Hindi ko magawang iwan to. Kasi ito na lang ang paraan para mabuhay kami. Parang ito na rin ang buhay ko. Tumango siya. Tila nauunawaan ang sinabi ko. Pareho pala tayo ng sitwasyon. Akala ko, ako lang ang nakakaramdam ng ganon. Na kahit gaano ka kaabala o gaano mo gustong makatakas, may mga bagay na hindi mo basta-basta matatakasan. Nang sandaling yon, pakiramdam ko ay mas lalong naging malapit ang koneksyon namin. Hindi lang dahil sa mga sinabi namin sa isa't isa, kundi dahil sa pakiramdam namin, pareho kami ng hinaharap na laban, ang paghahanap ng kalayaan sa gitna ng responsibilidad. Pero alam mo, patuloy niya, minsan, ang kailangan lang natin ay mga sandaling ganito, mga pagkakataon na makatakas, kahit sandali lang, para makahinga at makita ang mundo sa ibang paraan. Ngumiti ako. Tama ka, kahit papaano, nakakagaan ng pakiramdam na makalayo sa ingay at kaguluhan, pati na rin sa responsibilidad. Hindi na rin siya muling nagsalita, pero napatitig siya sa akin ng mas matagal kesa sa dati. Parang gusto niyang sabihin pa ang isang bagay, pero pinili niyang wag. Tumahimik na muli ang paligid habang pinagmamasdan namin ang unti-unting paglubog ng araw sa malawak na karagatan. Ang katahimikan ay hindi nakakailang. Sa halip, parang nagbibigay ito ng espasyo para sa mga salitang hindi na kailangan pang sabihin. Tatawagan ko naman si Manong para sunduin tayo. Magagabi na rin. Pagputol niya ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Oo nga pala, hindi ko na rin namalayan ng oras. Nahihiyang sambit ko. Nakarating din kami agad sa harap ng bookstore. Salamat sa pagsama sa akin, Amara. Kung hindi ka busy, pwede ba kitang ayain muling samahan ako para puntahan ang kilalang talon dito sa Solaris? Nahihiya niyang tanong habang nakakamot sa kanyang batok. Oo naman, Ethan. Maglalaan ako ng oras para dyan. Saan ka pala pansamantalang naninirahan? Pang-uusisa ko sa kanya. May narentahan akong bahay.
3 kanto mula rito sa bookstore. Tugon niya. Talaga? Mukhang balak mo na ata dito tumira. Natatawang sambit ko sa kanya. Titignan ko pa. Pero sa ngayon, masaya akong napupuntahan natin yung mga gusto kong puntahan. Pag-aamin niya. Kung ganon, mauna na ako sa'yo. Sa kaliwang daan ang tungo pa uwi sa bahay. Pagpapaalam ko sa kanya. Mag-iingat ka, Amara. Nakangiti niyang sambit. Ikaw rin, Ethan. Tugon ko. Saka tumalikod na para magsimulang maglakad. Nang makauwi na ako sa bahay, agad ko namang inasikaso si Mama. Pagkatapos, nahiga na rin ako sa aking kama habang malalim ang iniisip. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng kaibigan na kagaya ni Ethan. Matuturing ko na siyang kaibigan dahil komportable ako sa kanya. Para siyang isang batang musmos na gustong malaman ang lahat ng magagandang bagay sa mundo nang hindi inaalala ang mga problema sa buhay. Mabilis na nagkapalagayan kami ng loob dahil sa araw-araw na dumadaan siya sa bookstore para bumili o kaya'y minsan naman magbabasa ng mga libro. Mas lalo ko siyang nakilala dahil sa tuwing magkakasama kami, palaging may malalim na usapan tungkol sa buhay, mga pangarap at mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Masarap pakinggan ang kanyang mga kwento at kahit na minsan, tila may mga bagay siyang hindi sinasabi. Palaging may bahid ng kababaang loob ang bawat salitang binibitawan niya. Sa loob ng 1 buwan, hindi niya pinalampas ang pagkakataong dumaan at sa tuwing nagkikita kami, para bang mas lalo akong nagiging komportable sa kanya. Sanay na rin ako sa mga biglaang pagsulpot niya rito sa bookstore. Habang nag-aayos ako ng mga libro sa istante, biglang sumulpot si Ethan sa aking tabi. Good morning, Amara. Bati niya. Sabay upo sa paborito niyang silya, malapit sa istante ng mga nobela. Ngunit ngayong araw, may kakaibang lungkot sa kanyang boses, bagay na hindi ko palaging nakikita sa kanya. Kailan ka may free time? Hindi pa natin napupuntahan yung talon. Dagdag niya, bahagyang namumuo ang pag-aalala sa tono niya. Napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Iba ngayon si Ethan. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya lang alam kung paano sisimulan. May problema ba? Tanong ko, habang hinuhubog ang lakas ng loob na basahin ang kanyang emosyon. Ngumiti siya ng kaunti, pero halatang pilit. Wala naman, gusto ko lang na maisama ka doon bago ako umalis. Nahinto siya sa pagsasalita. Tila nag-aalinlangan kung itutuloy ba ang sasabihin. Aalis? Napatingin ako sa kanya ng diretsyo. Saan ka pupunta? Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. Tila nag-iisip ng tamang salita. Kailangan ko lang bumalik sa Maynila. May mga bagay na kailangan kong ayusin at hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Parang may kung anong mabigat na bumagsak sa puso ko. Sa loob ng 1 buwan, nasanay na akong nariyan si Ethan. Mabilis kaming naging magkaibigan at hindi ko inaasahan na ang sandaling ito ay darating ng ganito kabilis. Kailan ka aalis? Mahinahon kong tanong. Sa loob ng 2 araw, sagot niya habang tinatanggal ang tingin niya sa akin. Tila nahihirapan sa usapan. Tumahimik ako saglit. Nag-iisip kung ano ang dapat kong sabihin. Kung ganon, pumunta tayo bukas sa talon. Hindi pwedeng aalis ka nang hindi natin napupuntahan yon. Bahagya siyang ngumiti. Tila nabawasan ang bigat sa kanyang muka. Sigurado ka? Tumango ako. Oo,
Gusto ko ring makita ang lugar na yon para kahit papaano may maiwan kang alaala bago ka bumalik ng syudad. Tumayo siya mula sa upuan. Tila may bagong sigla sa kanyang pagkilos. Salamat, Amara. Hindi mo alam kung gaano to kahalaga sa akin. Ngumiti ako. Wala yon, para sa isang mabuting kaibigan. Nung umalis na si Ethan sa bookstore, napaisip ako. Hindi ko inaasahan na ganito kalalim ang magiging epekto niya sa akin. Sa loob ng maikling panahon, naging bahagi na siya ng araw-araw kong buhay. At ngayong aalis na siya, parang may kung anong mawawala. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang isipin ang aming nalalapit na pag-alis papunta sa talon. Isa itong huling pagkakataon para mag-iwan ng magandang alaala. Kinabukasan, naghintay ako sa tapat ng bookstore habang iniisip ang magiging araw namin ni Ethan. Ilang sandali pa lang akong nakatayo doon nang dumating na siya at may dalang isang maliit na bag. Ready ka na ba? Tanong niya habang palapit. Tumango ako, pilit pinipigilan ang pagkasabik. Oo, tara na, sagot ko. Pagkatapos ay sumakay na kami papunta sa talon na matagal ko nang gustong makita. Sa kabila ng aming magkasamang pagtawa at kwentuhan, hindi ko pa rin maiwasang mapansin ang kakaibang lungkot na sumasabay sa mga salita ni Ethan. Parang may nakatagong bigat na hindi niya kayang ipakita. Pagdating namin sa talon, napangangako sa ganda ng tanawin. Ang tubig na bumabagsak mula sa taas ay parang kristal na kumikislap sa ilalim ng araw. Huminga ko ng malalim. Ramdam ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa aking pisngi. Ang ganda, sabi ko nang halos pabulong. Hindi ko kayang pigilan ang sarili kong humanga sa tanawin. Sa totoo lang, ang tagal ko nang gustong pumunta rito. Tumango si Ethan habang nakatayo sa gilid ko. Oo, napakaganda nga. Parang ang layo ng mundo dito. Tahimik, simple at payapa. Pumihit siya patungo sa akin. Ang mga mata niya, seryoso. Salamat sa pagsama, Amara. Hindi ko akalaing may kasama kong makakakita ng ganito. Ngumiti ako. Salamat din. Hindi ko akalaing makakapunta ako rito kung hindi pa dahil sa'yo. Ngunit habang maganda ang lugar at tahimik ang paligid, hindi ko maiwasang mapansin na may kakaibang tensyon sa hangin. Para bang may gustong sabihin si Ethan, ngunit pinipigilan niya. Napansin ko rin ang paulit-ulit na pag-vibrate ng kanyang telepono mula sa bulsa niya, pero hindi niya ito binubuksan. Ethan, sinubukan kong ipilit ang tanong. Kanina pa nagre-ring yung phone mo. Mukhang importante. Tumingin siya sa akin, ngunit mabilis na itinago ang telepono. Hindi importante, sagot niya ng mabilis. Gusto ko munang magpahinga ngayon, Amara. Walang ibang bagay na mas mahalaga dito. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong hindi magsalita, pero hindi ko maiwasang maramdaman ang pangungulit sa aking isip. Sino ba talaga si Ethan? May tinatakbuhan ba siya? May tinatago ba siya? Habang tumatagal, mas lalo akong nagdududa. Ang simpleng pananamit niya, ang mga hindi nasasagot na tanong tungkol sa kanyang pamilya, at ngayon, ang hindi niya pagsagot sa mga tawag sa telepono. Lahat ng ito ay tila nagbibigay ng maraming tanong sa akin. Hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano nga ba ang tinatago niya. Matapos akong maligo at magpalit ng damit, umupo ako sa isang malaking bato sa tabi ng talon. Pinagmamasdan si Ethan.
na tila walang planong tumigil sa pag-e-enjoy sa malamig na tubig. Para bang hindi siya nauubusan ng enerhiya at ang tawa niya ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Nakangiti ako habang pinagmamasdan siya. Pero sa kabila ng mga ngiti, hindi ko maiwasang mapansin ang muling pagring ng telepono niya na naiwan sa tabi ko. Bumaling ako sa telepono ni Ethan na umiilaw dahil sa paulit-ulit na pagtawag. Nakalagay ang pangalan sa screen, Dad. Ilang beses ko nang napansin na ito ang tumatawag sa kanya. Pero sa lahat ng pagkakataon, hindi niya sinasagot. Bakit kaya? Muli itong nagring at maya-maya'y huminto. Akala ko tapos na, pero nag-pop up naman ang isang text message. Hindi ko sinasadyang mabasa ang nakadisplay na notification sa screen. Alam kong nasa Solaris ka, Ethan. Please come home. The company needs you. Dad. Pinagmasdan ko si Ethan mula sa di kalayuan. Patuloy pa rin siyang nag-e-enjoy sa paglangoy. Ngunit ang tingin ko sa kanya ay nababahiran ng alinlangan at pagdududa sa totoong estado ng buhay ni Ethan. Tuwing pinag-uusapan namin ang tungkol sa pamilya, madalas niya itong binabaling sa iba. Masyadong maraming bagay ang hindi ko pa alam tungkol sa kanya. At habang tumatagal, mas lalo akong naguguluhan. Kumunot ang noo ko nang iniisip ko kung dapat ko ba siyang tanungin tungkol dito. Alam kong malalim na ang aming pagkakaibigan sa kabila ng maikling panahon. Pero sapat na ba yun para magtanong ako ng mga bagay na tila pinipilit niyang itago? Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit si Ethan sa akin. Nanginginig sa lamig habang tumatawa. Ang saya dito. Sobrang nakaka-relax. Sambit niya. Walang bahid ng anumang problema sa tono niya. Gustuhin ko mang tanungin si Ethan sa totoong pagkatao niya. Mas nanaig sa akin na hayaan kong siya ang kusang magsabi sa akin. Ayokong manghimasok sa kanyang pribadong buhay. Lalo't magkaibigan lang kami. Hapon na rin nang maisipan namin ni Ethan na bumalik na. Nabanggit din niya sa akin na maaga siya aalis para bukas. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang lungkot. Bagamat kilala ko siya ng ilang buwan pa lang, parang ang laki na ng naging bahagi niya sa araw-araw ko. Masaya kong kasama siya. At sa kabila ng mga tanong na bumabagabag sa akin tungkol sa tunay niyang pagkatao, ayoko siyang pilitin na magsalita nang hindi pa siya handa. Babalik ka pa naman, hindi ba? Tanong ko. Pilit kong tinatago ang pangamba sa boses ko. Ngumiti si Ethan habang tinutuyo ang kanyang buhok gamit ang tuwalya. Oo naman. Pero hindi ko mapapangako kung kailan. Pero babalik ako. Napangiti ako. Pero may kirot sa puso ko. Hindi ko alam kung gaano katagal siya mawawala. O kung ano ang gagawin niya sa syudad. Lalo na sa nalaman kong tungkol sa text message mula sa kanyang ama. Pero sino ako para magtanong? Isa lang akong simpleng kaibigang babae mula sa maliit na bayan. At siya, si Ethan, may malaking responsibilidad na iniwan sa Maynila. Pagkababa namin ng tricycle, ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung nararamdaman din ba ni Ethan ang tensyon o sadyang napagod lang siya sa mahabang pagsasaya sa talon. Maya-maya, siya na ang bumasag sa katahimikan. Amara, simula niya. Alam kong may mga bagay na dapat akong ipagtapat sa'yo. Gusto kong ipaliwanag sa'yo, pero hindi ko pa kayang gawin ngayon. Tumingin ako sa kanya at nakita ko
ang bigat ng emosyon sa kanyang mga mata. Hindi kita pinipilit na sabihin sa akin lahat, Ethan. Sabi ko, kaibigan kita at nandito lang ako kapag handa ka nang magsabi. Makikinig lang ako dito. Alam kong may mga bagay tayong hindi natin kayang basta-basta ibahagi sa iba. Ngumiti si Ethan, tila nabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Salamat, Amara. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Pero isa lang ang sigurado ako. Importante ka sa akin at ayokong mawala ang pagkakaibigan natin. Kahit ilang buwan lang, nakilala kita kung sino ka. At naging komportable tayo sa isa't isa. Hindi ko nga akalain na magkakaroon ako ng kaibigan dito sa Solaris. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano ko bibigyang kahulugan ang mga salitang yun. Pero may parte ng puso ko na natuwa. Kahit hindi malinaw ang lahat, mahalaga ako sa kanya bilang kaibigan niya. At yun ang nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na si Ethan. Hindi ko na siya nakita bago siya umalis. Pero nag-iwan siya ng mensahe sa akin sa pintuan ng bookstore. Maraming salamat sa masayang adventure kasama ka. Huwag mong kalimutang bigyan ng oras ang sarili mo, gaya ng mga ginagawa natin, para malibang ang ating sarili. Babalik ako, Ethan. Ngumiti ako habang binabasa ang mensahe. Naisip ko, kahit hindi malinaw kung ano ang tunay na dahilan ng pag-alis niya, babalik siya. May mga bagay siyang kailangan ayusin. Lumipas ang mga araw at bumalik ako sa aking normal na buhay. Inaasikaso si Mama, nagtatrabaho sa bookstore at nagbabasa ng mga libro tuwing may oras ako. Pero hindi ko maiwasang isipin si Ethan. Sa tuwing pumapasok sa bookstore, umaasa akong siya na yun. At habang lumilipas ang araw, linggo at buwan, nagiging malinaw sa akin na higit pa sa pagkakaibigan ang tingin ko kay Ethan. Pero may isang bagay na humihila sa akin. Paano ko mamahalin ang isang tao na sobrang layo ng agwat ng aming estado sa buhay? Kaya ba ni Ethan na higitan pa sa aming pagkakaibigan? Pero sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin ang malaking tanong. Babalik pa kaya siya? Hindi ko maalis sa isip ko ang text message mula sa kanyang ama. Alam kong hindi basta-basta ang dahilan ng pag-alis niya. May mga bagay siyang kailangang ayusin sa buhay niya at alam kong malalim yon. Pero hindi ko rin maiwasang itanong sa sarili ko, kung babalik siya, magiging katulad pa rin ba ng dati ang lahat? Ngayon, may konti na akong nalalaman sa totoong estado ng kanyang buhay. Isang araw, habang abala ko sa pag-aayos ng mga gamit ni Mama, tumabi sa akin si Mama. Tinignan niya ako ng may malalim na pag-aalala. Anak, mukhang malalim ang iniisip mo nitong mga nakaraang linggo. Ano ba ang bumabagabag sa'yo? Napatingin ako kay Mama at ngumiti ng bahagya. Ayoko siyang pag-alalahanin, pero hindi ko rin maitago sa kanya ang nararamdaman ko. Wala naman, Ma. Medyo napapagod lang siguro sa dami ng trabaho. Pero hindi yon ang buong katotohanan. Alam kong alam din ni Mama na may mas malalim na dahilan kung bakit ako nagiging malungkot nitong mga nakaraang araw. Hindi ko lang kayang sabihin sa kanya na si Ethan ang dahilan. Si Ethan na hindi pa rin bumabalik. Simula kasi noong naging magkaibigan kami ni Ethan, parati kong kinukwento kay Mama kung saan kami pumupunta at kung gaano kami kasaya sa bawat oras na magkasama kami. Anak, sabi ni Mama habang hinahawakan niya ang mga kamay ko.
Alam kong may iba pang dahilan. Kilala kita. Kung may problema ka, nandito lang ako para makinig. Hindi ko napigilang bumuntong hininga. Tumigil ako sa ginagawa ko at naupo sa isa sa mga upuan sa bookstore. Si Ethan, ma. Naalala mo siya, di ba? Oo naman. Siya yung madalas mong kasama nitong mga nakaraang buwan. Napansin ko nga, hindi ka na nagpapaalam kung saan kayo pupunta. Anong nangyari? Dahil bumalik na siya sa Maynila, ma. May mga bagay daw siyang kailangan ayusin. Pero bago siya umalis, nag-iwan siya ng mensahe. Sabi niya, babalik siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong balita. Tumango si mama. Tila naiintindihan ang sitwasyon ko. At nasasaktan ka kasi hindi mo alam kung babalik pa siya? Tahimik akong tumango. Hindi ko alam, ma. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong dapat kong maramdaman. Gusto ko siya. Gusto kong magtapat sa kanya. Pero hindi ko alam kung paano magiging posible ang lahat. Ayokong masira ang pagkakaibigan namin. At lalo na, malayo ang agwat ng buhay namin. Siya galing sa mayamang pamilya. Ako, simpleng babae lang na nagtatrabaho sa isang bookstore. Paano ko mamahalin ang isang taong parang nasa ibang mundo? Niyakap ako ni mama at doon ko na naibuhos ang sakit na nararamdaman ko sa loob ng ilang buwan na pilit kong itinatanggi sa sarili ko na hindi ko siya gusto. Amara, alam ko na mahirap ang sitwasyon, pero hindi lahat ng bagay ay tungkol sa estado ng buhay. Kung mahal ka ng isang tao, hindi mahalaga kung gaano kalayo ang inyong mundo. Ang importante ay kung paano kayo nagmamahalan at susuportahan ang isa't isa. Napatingin ako kay mama at naisip ang sinabi niya. Tama siya. Pero paano kung hindi lang estado sa buhay ang issue? Paano kung may mga bagay na hindi ko pa alam tungkol kay Ethan? May mga bagay na maaaring maging hadlang sa aming dalawa. Baka naman, sinusubukan ka lang niyang protektahan, anak. Dagdag pa ni mama. Baka may mga bagay siyang kailangang ayusin muna bago siya bumalik sa'yo. Kung totoong may pagmamahal, babalik siya. At kapag dumating ang tamang oras, malalaman mo rin ang sagot. Pagkaraan ng ilang linggo, habang abala ko sa pag-aayos ng mga libro at nilinis ang bawat estante, tumunog ang pintuan. Hudyat na may customer na pumasok. Ngunit sa paglingon ko, isang lalaking matagal kong hinintay na ngayon ay nasa harapan ko na. Halos hindi ako makahinga sa sobrang saya. Ilang buwan ko na siyang hindi nakikita. At ngayon, narito siya at nagbabalik. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Pero ang sigurado ako, masaya ang puso ko dahil bumalik na siya. Lumapit siya sa akin. May ngiti sa kanyang mga labi. Amara, tawag niya sa akin ng malambing. Ethan, sagot ko. Pilit na pinipigilan ang sarili ko na maging masyadong emosyonal. Hindi ko gusto makita niya na sobra akong nasabik sa kanyang pagbabalik. Kahit pa ang puso ko ay halos tumalon sa saya. Bumalik ka na pala. Oo, gaya ng sinabi ko, babalik ako. Tugon niya habang lumalapit. Gusto ko siyang tanungin kung anong dahilan niya. Bakit pa siya bumalik? Kung nasa Maynila naman ang masaya at marangya niyang buhay. At may mga bagay din akong kailangan ipagtapat sa'yo. Nagulat ako sa kanyang huling sinabi. May kakaiba sa tono ng boses niya. Ito na ba ang tamang panahon para aminin niya sa akin ang totoong estado niya sa buhay? Amara, pwede ba tayong mag-usap? Sa burol, namiss ko kasing pagmasdan ang paglubog ng araw habang kasama ka
at nagkwekwentuhan tayo. Matagal din tayong hindi nakapag-usap. Tumango ako sa alok niya, kaya agad naming sinara ang bookstore para magtungo sa burol. Nasa taas kami ng burol, kung saan kitang-kita ang paglubog ng araw. Ang mga kulay ng kalangitan ay naglalaro mula sa kahel, rosas hanggang sa lila, na tila nagbibigay ng kakaibang kalmado sa bawat nakatingin. Tahimik kaming dalawa habang pinagmamasdan ang tanawin, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga salitang gustong ilabas ni Ethan. Sa wakas, binali niya ang katahimikan. Amara, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Matagal na. Hindi ko to nasabi bago ako umalis. Dahil sa takot ko na baka mag-iba ang tingin mo sa akin. Tumingin ako sa kanya. Ano yun, Ethan? Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Amara, simula pa lang nang makilala kita. Noong araw na hindi ko nagdalawang isip na patuloyin ako pansamantala sa silid ng bookstore. Alam kong magiging magkaibigan tayo at alam kong espesyal ka. Hindi nga ako nagkamali at naging magkaibigan nga tayo. At sa bawat araw na magkasama tayo, hindi ko maiwasang madama ang higit pa sa pagkakaibigan. Tinuruan mo akong maging malakas at harapin ang bagay na kinatatakutan ko. Hindi ko alam kung paano o kailan nagsimula. Pero sa ilang buwan nating hindi nagkita, na-realize ko na mahal pala kita. Mas lalong lumakas ang loob ko na kahit anong mangyari, babalik ako. Nagulat ako sa kanyang pag-amin. Hindi ko inaasahan na marinig ko ang mga salitang yun mula sa kanya. Lalo na't sa mga nakaraang buwan ay iniisip ko kung ano ang lugar ko sa buhay niya. Mahal mo ko? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Ethan, bakit ngayon mo lang to sinabi? Huminga siya ulit ng malalim at itinuloy ang kwento. Kailangan kong umalis, Amara, para harapin ang malaking responsibilidad na matagal kong tinatakasan dahil naduwag ako. Hindi ko kayang sabihin ang nararamdaman ko nang hindi inaayos ang mga bagay sa buhay ko. Alam kong mahirap paniwalaan, pero gusto kong malaman mo na isa akong tagapagmana ng malaking kumpanya sa Maynila. Ayoko sanang sabihin to sa'yo noon dahil takot akong mawalan ng halaga sa mga mata mo kapag nalaman mo ang totoo tungkol sa akin. Ayokong isipin mo na malayo ang estado ng buhay natin dahil para sa akin, hindi mahalaga ang kayamanan. Kaya nilakasan ko ang loob ko para harapin ang responsibilidad bilang tagapagmana at para na rin maging karapat-dapat sa'yo. Nanatili akong tahimik. Ang lahat ng naririnig ko ay parang alon na patuloy na tumatama sa akin. Matagal ko nang alam na hindi ka lang isang ordinaryong turista. Nalaman ko yun nang hindi ko sinasadyang mabasa ang text ng daddy mo sa'yo na kailangan ka ng kumpanya nyo. Natakot akong sabihin sa'yo na alam ko na dahil sa mga oras na yon na magkasama tayo. Nahuhulog na ako sa'yo. Natakot ako dahil magkalayo ang agwat ng buhay natin. Mayaman ka. Ako, isang probinsya nang nagtatrabaho lamang sa isang maliit na bookstore. Naiintindihan kita, Amara. Gusto ko lang din malaman mo na kaya ako itinago sa'yo dahil gusto kong makita mo ko bilang isang simpleng tao, hindi bilang isang tagapagmana ng isang bilyonaryong pamilya. Pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko, Amara. Mahal kita at gusto kong malaman mo na handa kong gawin ang lahat para patunayan sa'yo na ang pagmamahal ko ay hindi lang tungkol sa estado ng buhay. Napatitig ako sa kanya. Kitang-kita ko ang seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Ngunit naramdaman ko rin ang kaba sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko dapat tanggapin ang lahat ng ito.
Mahal niya ko. Oo, pero paano ang agwat ng aming mundo? Ethan, hindi ko alam kung paano ko to haharapin. Sagot ko nang may pag-aalinlangan. Simpleng tao lang ako. Paano ko ipapakita sa pamilya mo na karapat dapat ako kung alam kong ikaw ay galing sa isang pamilyang napakayaman? Magkaiba tayo ng mundo, Ethan. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig, ngunit puno ng senseridad. Amara, hindi mahalaga sa akin kung gaano kalayo ang agwat ng ating mga buhay. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Gusto kong patunayan sa'yo na handa kong iwan ang lahat kung yun ang kailangan para makasama ka. Napatingin ako sa kanya. Nakita ko ang dedikasyon sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang takot sa puso ko ay hindi ko maisantabi. Ano ba ang kaya kong ibigay sa kanya? Paano ko siya mamahalin kung may mga bagay akong hindi kayang ibigay? Ang takot na baka sa huli, hindi sapat ang pagmamahal namin para mapunan ang puwang ng aming mga buhay. Ethan, mahalaga ka sa akin, pero hindi mawala sa puso ko ang takot at pangamba. Mayaman ka at ang pamilya mo. Matatanggap ba nila ako para sa'yo? Malungkot kong sambit. Hindi ko na rin napigilan ang mga luhang kumawala sa aking mga mata. Mahalaga ka din sa akin, Amara. Sagot niya. At kung ano man ang mga takot mo, haharapin natin yun ng magkasama. Hindi kita pipilitin, pero gusto ko lang malaman mo na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Gusto ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ang pagmamahal ko sa'yo na higit pa sa anumang material na bagay. Sa ilalim ng lumulubog na araw, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Pero may takot pa rin na hindi ko maiwasang isipin. Ang takot na baka hindi sapat ang pagmamahal namin para malagpasan ang lahat ng hadlang. Ngunit sa mga mata ni Ethan, nakita ko ang dedikasyon, ang pagmamahal at ang pangako kung handa siyang harapin ang lahat ng ito para sa akin. Marahil ay dapat ko ring bigyan ng pagkakataon ang aming pagmamahalan. Ethan, hindi ko alam kung ano ang magiging kinakaharap natin. Pero ngayon, buo ang desisyon ko. Sabay nating harapin ang anumang pagsubok. Ngumiti siya at sa mga oras na yun, hindi ko inaasahan na maramdaman ang malambot niyang labi. At sa ilalim ng huling sinag ng araw, nakaramdam ako ng pag-asa. I love you, Amara. Gagawin ko ang lahat para patunayan sa'yo na karapat dapat ako. I love you too, Ethan. Lumipas ang 2 araw na natili pa rin si Ethan dito sa Solaris. Pero humingi siya sa akin ng pabor kung pwede niya na ba akong dalhin sa Maynila para ipakilala sa pamilya niya. Nagdadalawang isip ako noong una, pero dahil mas nanaig ang pagmamahal ko kay Ethan, kaya pumayag ako. Kinabukasan, dinala ko ni Ethan sa kanilang malaking mansyon sa Maynila. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Para akong nasa panaginip habang pinagmamasdan ang malawak na bakuran at ang engrandeng disenyo ng kanilang tahanan. Sa bawat hakbang papasok, mas lalo akong nakaramdam ng bigat ng sitwasyon. Alam kong hindi magiging madali ito. Ang pamilya ni Ethan, lalo na ang kanyang ama, si Mr. Montemayor, ay kilalang kilala sa buong bansa. Isa sila sa pinakamayamang pamilya. At ako, isang simpleng babae lamang. Tila wala akong lugar sa kanilang mundo. Pagdating namin sa loob ng mansyon, agad kaming sinalubong ng mga kasambahay. Ngunit sa likod ng kanilang magagalang na ngiti, ramdam ko ang pagtatanong sa kanilang mga mata.
Huwag ka matakot, mahal. Bulong ni Ethan sa akin habang hawak niya ang kamay ko. Andito ako. Kahit ano pa ang mangyari, hindi kita papabayaan. Huminga ko ng malalim at tumango. Alam kong hindi ko ito kayang harapin ng mag-isa. Pero bawat hawak ni Ethan, nararamdaman ko ang lakas na kailangan ko. Pagpasok namin sa silid, nandun na ang ama ni Ethan, si Mr. Montemayor. Nakaupo sa isang malaking upuan. Makikita sa kanyang aura ang pagiging otoridad at makapangyarihan sa larangan ng pera. At agad akong nakaramdam ng tensyon sa paligid. Tumayo siya at tinignan ako ng mabuti. Tila sinusuri ang bawat detalye ng aking pagkatao. Ethan, malamig na bati ni Mr. Montemayor. Ano itong naririnig ko? Ipinakilala mo sa akin ang babaeng ito bilang kasintahan mo? Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Parang yelo ang tono ng boses ng ama ni Ethan. Alam kong hindi ito magiging madali. Opo, Dad. Sagot ni Ethan, diretsyong nakatingin sa kanyang ama. Si Amara ang babaeng mahal ko at siya ang nais kong pakasalan at makasama habang buhay. Tumikhim si Mr. Montemayor at naglakad palapit sa akin. Nakatutok ang kanyang mga mata sa akin na parabang sinusuri kung anong klaseng tao ako. San, simula niya. Alam mo kung gaano kahalaga sa ating pamilya ang reputasyon. Galing tayo sa isang matagal ng angkan ng mga negosyante at politiko. Hindi tayo basta-basta namimili ng mga kasama sa buhay. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. At ang babaeng ito, galing lamang sa isang simpleng pamilya. Paano mo siya naisipang ipakilala sa akin bilang mapapangasawa mo? Akala ko ba napagkasunduan na natin na ang anak ng mga Del Val ang pakakasalan mo? Kaya nga hinayaan kitang umalis para takasan ang responsibilidad mo. Nanatili akong tahimik. Sinubukan kong pigilan ang mga luhang namumuo sa aking mga mata. Hindi ko gustong ipakita ang kahinaan ko sa harap ng ama ni Ethan. Pero hindi ko rin mapigilan ang kirot na dulot ng kanyang mga salita. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, galit na sinagot ni Ethan ang kanyang ama. Dad, hindi tungkol sa reputasyon o yaman ng pagmamahal. Hindi mahalaga sa akin kung saang pamilya nang galing. Ang mahalaga ay kung paano niya ipakita na karapat-dapat siya sa akin dahil hindi matutumbasan ng kahit anong pera ang totoong pagmamahal. Hindi ko rin gustong diktahan niyo ko para ipakasal sa taong hindi ko naman mahal. Mahal ko si Amara at wala akong pakialam kung ayaw niyo siya. Tila nabigla si Mr. Montemayor sa narinig mula kay Ethan. Ethan, hindi mo naiintindihan. Ang mga desisyon natin sa buhay ay hindi pwedeng base lang sa emosyon. Kailangan mong isipin ang mga responsibilidad mo. Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng ito. Ang kumpanya, ang negosyo. Hindi mo pwedeng itapon ang lahat ng yon para lang sa isang babae. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sa bawat salita ng kanyang ama, parang pabigat ng pabigat ang sitwasyon. Muli na namang nagsalita si Ethan. Ngayon ay mas seryoso at mas determinado. Dad, kung ito ang magiging kapalit ng pagmamahal ko kay Amara, handa akong bitawan ang lahat ng responsibilidad na yan. Handa akong iwan ang lahat ng ito kung hindi mo kayang tanggapin ng pagmamahalan namin. Nagulat si Mr. Montemayor para bang hindi niya inaasahan na darating sa puntong ito ang kanilang pag-uusap. Ethan, galit niyang sagot. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo kayang basta-basta iwan ang lahat ng ito. Ikaw ang magiging susunod na
magpapatakbo ng kumpanya. Mas mahalaga sa akin si Amara kaysa sa lahat ng yaman na yan, Dad. Kung hindi mo kayang tanggapin ang desisyon ko, aalis ako. Handa akong iwanan ang lahat ng ito para sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko mula kay Ethan. Siya na pinalaki sa karangyaan at nasa kanya na ang lahat, handa niyang isuko ang lahat ng iyon para sa akin. Hindi ko inaasahan na kaya niyang iwanan ang lahat para patunayan ang pagmamahal niya sa akin. Ngayon, malinaw na sa akin na higit pa pala sa lahat ng material na bagay ang pagmamahal niya. Nabigla si Mr. Montemayor sa mga binitawang salita ni Ethan. Natahimik siya, tila iniisip ang bawat salitang sinabi ni Ethan. Nagtitigan sila ng matagal at sa wakas, nagsalita si Mr. Montemayor. Mas malumanay na ngayon. Ethan, hindi ko inaasahan na dadating tayo sa ganito. Pero ngayon ko lang nakita kung gaano kaseryoso ang nararamdaman mo para sa babaeng ito. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang malalim na pag-unawa sa kanyang mga mata. Amara, patawad kung nasabi ko ang mga masasakit na bagay kanina. Hindi ko alam na ganito kalalim ang pagmamahalan niyo ng aking anak. Lumapit si Mr. Montemayor kay Ethan at tinapik ang kanyang balikat. I'm so sorry, son. I'm so sorry for interfering in your relationship. Naiintindihan ko na minsan kailangan kong tanggapin na may mga bagay na hindi ko kontrolado kahit pa ang buhay ng anak ko. Kung tunay ang pagmamahalan niyo, sino ako para humadlang? I'm sorry. Halos hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Ang galit at pagtutol na kanina ay naroon, unti-unting nawala. I accept you, Amara. Dagdag ni Mr. Montemayor. Kung ikaw ang pipiliin ng anak ko, handa kong ibigay ang basbas ko sa inyong dalawa. Napatigil ako. Halos hindi ko alam ang sasabihin. Tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Pero sa pagkakataong ito, ito'y luha ng saya. Ethan, my son, sabi ni Mr. Montemayor. Kung ito talaga ang nais mo, handa kong suportahan kayo. Hindi ko kayang sarain ng pamilya natin dahil sa bagay na to. Pero isang bagay ang natutunan ko sa araw na ito. Pinatunayan yung dalawa ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kesa sa kahit anong material na bagay o estado sa buhay. Niyakap ni Ethan ang kanyang ama. Salamat, Dad. Hindi mo alam kung gaano ko pinahalagahan ang suporta mo. I'm sorry for what I've said earlier. I just want to prove my love with Amara. At doon, sa gitna ng malawak na mansyon, sa harap ng isang pamilya na minsang nagduda sa aming pagmamahalan, naramdaman ko ang lakas ng pag-ibig. Hindi mahalaga ang yaman, hindi mahalaga ang estado. Ang mahalaga ay ang pagmamahal na handang lumaban, handang isakripisyo ang lahat para sa taong mahal mo. Sa mga araw na yon, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi ito nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa dedikasyon at katatagan. At sa harap ng lahat ng pagsubok, kami ni Ethan ay nagtagumpay. Lumipas ang ilang buwan pagkatapos ng mga lahat ng pagsubok na pinagtagumpayan naming dalawa ni Ethan nang magkasama. Sa wakas, dumating ang araw ng aming kasal. Isang araw na puno ng saya at mga pangarap. Habang nakatingin ako sa aking sarili sa salamin, ramdam ko ang halo-halong emosyon. Ang puting gown na suot ko ay tila isang pangarap at ang mga detalye nito, ang mga lace,
at perlas ay nagpapaganda sa akin. Ngunit ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa aking puso. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nakatingin sa aking refleksyon, nang biglang pumasok si Mama at ang dalawa kong kapatid. "Amara," sabi niya, ang tinig ay puno ng pagmamalaki at saya. "Napakaganda mo anak, para kang prinsesa." "Oo nga ate, bagay na bagay sa'yo ang damit mo." Natutuwang sambit ni Alena, bunsong kapatid ko. "Sobrang saya ko sa inyo ni Kuya Ethan ate." Maluhaluhang sambit naman ni Ariana, sumunod sa akin. "Salamat sa inyo," sagot ko. "Sana maging masaya kayo ni Ethan sa araw na to." Masayang sambit ni Mama. Ngunit bago pa man maisip ang mga bagay na yon, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Ethan ang bumungad sa akin. "Mahal, hindi ko na kayang hintayin ang araw na to. Parang isang panaginip na maging totoo. Mahal na mahal kita, may Mrs. Montemayor." Ngumiti ako habang binabasa ang mensahe. Ang puso ko ay tila sumasayaw sa tuwa. Ipinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko ang lahat sa araw na to. Ilang oras ang lumipas at ang mga bisita ay unti-unting dumadating. Ang mga dekorasyon ay masigla, punong-puno ng bulaklak at ilaw. Ang simbolo ay nilagyan ng puti at ginto, tila isang malinis na canvas na punong-puno ng pagmamahal. Sa likod ng altar, nakita ko ang aming pamilya at mga kaibigan. Lahat sila ay puno ng saya at pag-asa. Bago ako lumabas, nagdasal ako para magpasalamat sa Ama. "Panginoon, salamat sa bawat araw na ibinigay mo sa akin. Salamat sa pagmamahal na natagpuan ko kay Ethan." Maya-maya, narinig ko ang tunog ng musika. "Magsisimula na po tayo, ma'am," sabi ng wedding organizer. Bumukas na ang malaking kahoy na pintuan ng simbahan, kasabay ng pagtugtog ng musika. Habang naglalakad ako sa aisle, hindi maiwasang maluha sa saya. Nakita ko si Ethan sa dulo ng simbahan, nakatayo sa harap ng altar. Ang kanyang muka ay puno ng saya at tumulo pa ang luha niya sa sobrang saya. Nakita ko ang kanyang ngiti, ang ngiting alam kong magsisimula ng aming kwento bilang mag-asawa. Habang papalapit ako, parang bumagal ang oras. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Ang mga mata ko ay nakatutok sa kanyang mga mata. Ang mga bisita ay tila naglaho at sa oras na yun, kami lang dalawa ang naroon. Nang narating ko ang altar, kinuha ni Ethan ang aking kamay. "You're so beautiful, my love," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi na ako makapaghintay na tawagin kitang misis ko. "Salamat, mahal. Ako rin, hindi na ako makapaghintay na tawagin kitang mister ko." Sagot ko. Ang damdamin ay tila tumatagos sa aking puso. Ang pare nagsimula ng magsalita at ang bawat salita ay nagdadala sa akin ng inspirasyon. Ngayon, tayo ay nagtipon upang ipagdiwang ang pag-ibig ni Amara at Ethan. Ang pag-ibig ay isang misteryo, ngunit ito ay isang biyaya na dapat ipagpasalamat. Maya-maya, tinawag ang bawat isa sa amin upang bigkasin ang aming mga pangako. Nang simulan ni Ethan ang kanyang pangako, ramdam ko ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. "Amara, my love," sabi niya, "ikaw ang dahilan ng ngiti ko, ang pag-asa ko, at ang pinakamagandang bahagi ng aking buhay. Ipinapangako kong
Mahalin ka sa bawat araw, sa hirap at ginhawa. Naway maging kasama kita sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. At noong oras ko na para sabihin ang mga pangako ko kay Ethan, hinuha ko ang kanyang mga kamay at sa bawat sagot ko, alam kong buo ang puso ko. Ethan, ipinapangako kong maging iyong katuwang sa buhay. Susuportahan kita sa bawat pangarap mo at bibigyan kita ng pagmamahal na walang hanggan. Sa hirap at ginhawa, ako'y andyan para sa'yo. Maya-maya, nang matapos namin sabihin ang mga sinumpang pangako, nagbigay ang pare ng pahintulot para sa isang halik sa harap ng Diyos at mga taong saksi ng aming pag-iisang dibdib. You may now kiss the bride. Sambit ng pare, at sa oras na yon, ang mundo ay tila naglaho. Hinawakan ni Ethan ang aking muka at dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi. Isang simpleng halik na puno ng damdamin. Ito ang simbolo ng aming pag-iisa. Dahil dito, ang mga bisita ay naghiyawan at sabay-sabay silang pumalakpak. Ang kasiyahan ay makikita sa mga mukha nila habang kami ay naglalakad palabas. Nag-umpisa na ang mga bisita sa kanilang pagbati at mga petals ng mga bulaklak na mga hinagis ng mga bridesmaid at groomsmen ang sumalubong sa amin. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta na rin ang mga bisita sa isang malawak na hardin ng Montemayor para sa aming reception. Ang dekorasyon ay puno ng mga bulaklak, ilaw at mga mesa na puno ng masasarap na pagkain. Lahat ng tao ay nakangiti. Ang mga muka ay puno ng kasiyahan. Ang aking mga kaibigan at pamilya ay nandoon at kasama si mama at mga kapatid ko. Nag-enjoy sila sa bawat detalye ng kasal. Ang mga tawanan at kwentuhan ay bumabalot sa paligid. Nagdadala ng saya sa lahat. Maya-maya, lumapit sa amin si mama. Amara, masaya ko para sa'yo. Sobrang proud ako na nakita ko kayong pinaglaban ni Ethan ang pagmamahalan niyo sa kabila ng magkabilang estado niyo sa buhay. Alam kong ito ang simula ng isang magandang buhay para sa inyo. At sa'yo, Ethan, maraming salamat sa dedikasyon mo para ipaglaban si Amara. Hindi ko akalain na ang simpleng pagiging turista ay magiging magkaibigan kayong dalawa at magkakapalagayan ng loob. Maraming salamat po, Ma, sa suporta niya sa aming pagmamahalan at pagbibigay sa akin ng mabuting asawa. Masayang sambit ni Ethan, saka niyakap si Mama. Salamat din, Ma. Yakap ko din kay Mama ng mahigpit. Matapos ang mga pagbati, pumunta kami ni Ethan sa gitna para sumayaw. Ang musika ay tila nagdadala sa amin sa isang panibagong mundo. Sa bawat hakbang, sa bawat pag-ikot, para kaming nililipad ng aming pagmamahal sa isa't isa. Mahal, hindi ko akalain na malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok ng magkasama. Hindi ko din akalain na ganito kasaya ang magiging kasal natin. Lahat ng pagod at hirap ay nagbunga sa isang simpleng sandaling ito. Sabi ni Ethan habang ninanamnam namin ang bawat segundo ng aming kasal. Masaya din ako, mahal. Sobra-sobrang saya na hindi ko akalain na ito ang ending natin. Masaya ako dahil sa pagsugal natin sa pagmamahal, nagbunga ito. Walang hanggang kasiyahan. Sagot ko na punong-puno ng saya. Sa ilalim ng selebrasyon, ang aming mga bisita ay nagsimula na ding sumayaw at mag-enjoy sa masasarap na pagkain. Ang lahat ay puno ng tawa, masayang kwentuhan at mga ngiti. Sa aming mga sandali ng saya,
naglaan kami ng oras para makipag-usap sa aming mga bisita. Nakita ko ang aking mga kaibigan na bumabati at nagbibigay ng kanilang mga regalo. Sila ang mga taong kasama ko sa bawat hakbang ng buhay ko. At ngayon, narito sila upang ipagdiwang ang aming pagmamahalan. Pagkatapos ng ilang oras, nagdesisyon kaming magbigay ng pasasalamat sa lahat ng mga tao. Nagsalita si Ethan sa mikropono at ang mga bisita ay tumigil sa kanilang ginagawa para ituon ang atensyon kay Ethan. Maraming salamat sa lahat ng nandito ngayon. Ang araw na ito ay hindi magiging ganito kung wala ang bawat isa sa inyo. Sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, at lalo na kay Amara. Salamat sa pag-ibig at suporta. Sana patuloy nyo kaming suportahan sa pagharap namin sa panibagong yugto ng aming buhay, ang buhay mag-asawa. Taos-pusong sambit ni Ethan habang pinagmamasdan ko ang mga bisita. Ang ilang malalapit na sa amin ay napaluha pa sa munting mensahe ni Ethan. Sila ang mga nakasaksi ng pagmamahalan namin ni Ethan. Ang aming kasal ay hindi lamang isang pagsasama ng dalawang tao, kundi isang pagsasama ng mga puso at kaluluwa. Sa mga huling sandali ng aming selebrasyon, habang ang mga ilaw ay kumikislap at ang musika ay patuloy na umaawit, alam kong simula pa lang ito ng aming magandang kwento. Sa pag-uwi namin sa bagong bahay na pinatayo ni Ethan, masaya naming pinagmasdan ang mga bituin sa kalangitan sa may balkonahe ng aming bahay. Nakayakap sa akin si Ethan mula sa aking likuran. Ramdam ko ang init ng yakap ni Ethan sa aking katawan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aming mga puso ay puno ng apoy ng pagmamahalan. Ang aming mga kamay ay magkahawak at ang bawat pagsasama ng aming mga daliri ay tila nag-uugnay sa aming mga kaluluwa. Nakangiti akong tumingin sa mga bituin. Mahal na mahal kita, Ethan. Ang tanging nasambit ko. Mas mahal na mahal kita, Amara. Tugon naman ni Ethan. Marahan niya akong iniharap sa kanya para bigyan ako ng isang malalim na halik sa labi. Ramdam ko ang mainit na pagmamahal ni Ethan. Sa paghihiwalay ng aming halik para kumuha ng hangin, marahang inilapat ni Ethan ang kanyang noo sa akin. Bilang mag-asawa, marami pa tayong pagsubok na susubukin. Pero alam kong kaya natin yon. Basta't magkasama tayo, walang hindi natin kayang lagpasan. Ilang minuto pa naming pinagmasdan ang mga bituin. Ethan, ito ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Puno sa pusong sambit ko. Mahal, gusto kong malaman mo, ikaw ang dahilan kung bakit patuloy ako na lumalaban sa lahat. Ang pagmamahal mo ang nagbigay sa akin ng lakas. Sambit naman ni Ethan. Sa mga salitang yun, tila bumagal ang oras. Ang bawat segundo ay tila nagiging mas mahalaga. Maya-maya, unti-unting inilapit ni Ethan muli ang kanyang mga labi sa akin. Ang aming mga labi ay nagtagpo sa isang banayad na halik. Sa simula, dahan-dahan lang. Ngunit habang patuloy kaming naghalikan, ang aming pagnanasa ay tila sumiklab. Ang init ng aming mga katawan ay naglalaban sa mga malamig na hangin at sa bawat haplos ng kanyang mga kamay sa aking likod. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri ay nagdadala ng kuryente sa aking katawan. Ang mundo sa paligid namin ay tila naglaho. Walang ingay, walang tao, kami lang dalawa at ang pagmamahalan na nag-uugnay sa amin. Muli niyang hinawakan ng aking kamay at hinila ko patungo sa loob ng bahay.
Ang bawat hakbang ay tila naglalakbay sa isang bagong mundo. Isang mundo kung saan ang pag-ibig namin ay mas lalong lumalalim. Nang makapasok kami sa aming silid, ang mga ilaw sa gilid ng kama na lamang ang nagsisilbing ilaw namin. Ang mga kortina mula sa balkonahe ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang silid ay puno ng mga rosas ng bulaklak. Ang mga halik ni Ethan ay bumababa hanggang sa aking leeg. Unti-unti din niyang inalis ang aking nightgown na suot, habang ang bawat bahagi ng aking katawan ay nahuhubad. Ramdam ko ang magkahalong takot at saya. "Mahal," sabi ko na may pag-aalinlangan. "First time ko." "Huwag ka mag-alala, mahal. I'll be gentle." Nang tuluyan niyang maalis ang gown, nagsimula ng magwala ang aking puso sa saya at nerbiyos. Ngumiti siya at inabot ang aking kamay. Siniguradong nasa tabi ko siya. Dahan-dahan, naglakbay ang kanyang kamay mula sa aking balikat, pababa sa aking braso. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri ay tila nag-uudyok sa mundo ng pagnanasa. Ang aming mga labi ay muling nagtagpo sa isang masuyong halik. Ang bawat pagdampi ay tila nagdadala ng apoy sa aking katawan. Ang mga kamay ni Ethan ay naglalakbay sa aking likuran. Sa mga huling sandali ng aming halikan, tila naglaho ang lahat. Ang tanging mahalaga ay ang aming pagmamahalan, ang aming pag-iisa sa mga sandaling yon. Dahan-dahan, iniakyat niya ako sa kama. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Habang siya ay bumababa sa aking labi, ramdam ko ang init ng kanyang hininga at ang lalim ng kanyang pagnanasa. Ang bawat halik ay tila nagdadala sa akin sa isang bagong mundo. Isang mundo kung saan ang pag-ibig ay walang hanggan. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng mainit na kape at mga paborito kong pagkain. Ang mga sinag ng araw ay maingat na sumisilip sa bintana, nagdudulot ng mainit na liwanag sa silid. Sa aking paligid, naramdaman ko ang banayad na yakap ng mga kumot at ang ginhawa ng mga unan. Ngunit ang mas mainit na nararamdaman ko ay ang aking puso na puno pa rin ng saya mula sa kagabi. "Good morning, my love," masiglang bahati niya habang hawak ang tray ng pagkain. Nakaayos siya ng maayos sa simpleng puting t-shirt at shorts. "Good morning," sagot ko. "Breakfast in bed. I prepared this," sabi niya habang iniset up ang mga plato sa tabi ng kama. May mga pancake na may sirup, prutas, at mga paborito kong tosino. Ang aroma ng mga pagkain ay nagsimula ng pagkagutom sa akin. "Wow, hindi ko akalain na pagsisilbihan mo ko sa unang araw natin na dapat ako ang gumagawa." Natatawang sambit ko. Ngumiti naman siya at naupo sa aking tabi. "It's okay, my love. Gusto ko lang simulan ang unang araw natin na magpapasaya sa'yo." Habang nagsimula kaming kumain, ang mga mata niya ay nakatuon sa akin. "How's your sleep? Nakatulog ka ba ng maayos?" tanong niya. "Yes, my love. Medyo masakit pa yung ibaba ko." Natatawang sagot ko. Natawa rin siya. Lumapit sa akin para halikan ako sa noo. "Thank you for this breakfast," sagot ko. Saka tinikman ang pancake at nilagyan ng maraming sirup. Habang kami ay nagkwekwentuhan at nagtatawanan, napagtanto ko kung gaano ako kaswerte na siya ang aking asawa. Ang kanyang mga simpleng galaw mula sa paghahanda ng pagkain hanggang sa pag-aalaga sa akin ay nagbigay ng higit pang kulay
sa aking puso. Nang matapos ang lahat, umupo kami sa sofa at pinanood ang araw na unti-unting sumisikat. Ang mga kulay ng umaga ay tila nagsasayaw sa langit, nagbibigay ng magagandang backdrop sa aming mga plano. "Anong plano natin ngayon?" tanong niya. "Gusto kong bumili tayo ng mga kagamitan para sa bahay." Sagot ko naman. Nag-aapoy ang aking mga mata sa excitement. "Magandang ideya yan. Anong mga bagay ang gusto mong bilhin?" tanong ni Ethan habang iniayos niya ang kanyang buhok. Nakakatuwa ang mga simpleng galaw na ito. Mga bagay na nagdudulot ng ngiti sa aking labi. "Siguro mga dekorasyon para sa sala at ilang bagong kagamitan sa kusina. Gusto kong maging maganda ang ating tahanan," sabi ko. Nakangiti habang ini-imagine ang magiging itsura ng aming bahay. "Okay, my love. Punta tayo sa pinakamalapit na mall. Maraming magaganda roon." Mungkahi niya. Ang kanyang tono ay puno ng kasiyahan. "Tara na," sabik kong sagot nang tumayo kami at nag-ayos. Habang naglalakad kami palabas ng bahay, ramdam ko ang saya at excitement na dulot ng mga gagawin namin sa araw na to. Pagdating sa mall, naging abala kami sa pagpili at pagbili ng mga gamit para sa aming bahay. Nakakatuwang tignan ang mga bata na masayang naglalaro, kaya hindi ko maiwasang isipin na sa susunod may kasama na kaming mga bata para pumunta sa mall. Alam mo, Ethan, ang saya isipin na balang araw magkakaroon tayo ng sariling mga anak na makakasama sa mga ganitong lakaran. Gusto ko din silang isama pabalik sa Solaris para ipakita sa kanila kung saan tayo unang nagkakilala. Sambit ko habang pinagmamasdan ang mga bata sa paligid. Tumango siya at ngumiti. "Tama ka. Gusto kong makita nila ang lugar na mga pinuntahan natin. Ang sarap sa pakiramdam isipin na magkakaroon na tayo sa susunod ng isang malaking pamilya at masaya ko na maging magulang nila tayo." Nang matapos ang aming pamimili, nagkasundo kaming kumain sa paborito niyang restoran. Habang nag-uusap at nagbibiruan, ramdam ko na ang bawat sandali ay nagiging mas makabuluhan sa piling ng aking asawa. Sa mga mata ni Ethan, nakita ko ang aking hinaharap. Isang masayang pamilya na puno ng pagmamahal at saya. Hindi maalis ang mga ngiti sa aking mga labi. Nakita ko ang kasiyahan sa mukha ni Ethan habang pinag-uusapan namin ang magiging anak namin. Halata sa kanyang muka ang excitement maging ama. Sa huli, umuwi kami na dala-dala ang saya ng araw na yon. Ang aming puso ay punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa bawat hakbang namin pauwi, alam kong kami ay naglalakbay patungo sa isang mas maliwanag at masayang kinabukasan na sama-sama naming haharapin. Sa mga pinagdaanan namin ni Ethan, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng tamang tao sa iyong buhay, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng tamang pag-unawa sa bawat isa. Sa kabila ng mga hamon at pagkakaiba sa estado ng buhay, ang tunay na pagmamahal ay nagiging tulay upang tayo'y magsama-sama at mangarap ng mas malaki. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng komunikasyon sa relasyon. Ang pagkakaroon ng mga simpleng usapan ay maaaring magdala ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ng dalawang tao. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa material na bagay, kundi sa mga simpleng alaala at karanasang nabuo kasama ang mga taong mahalaga sa atin.
Natanto ko na ang pagmamahal ay hindi kailangang maging perpekto. Sa halip, ito ay isang paglalakbay na pagtutulungan, pag-intindi at pagsuporta sa isa't isa. Kahit pa sa mga simpleng bagay. Kaya sa bawat araw na darating, handa kong harapin ang anumang hamon. Basta't kasama ko ang aking pamilya at si Ethan sa aking tabi.